Sa Cebu naman, after nga nung may development pa, di ba, nung sa first na prayer rally, nagsagutan pa after no sinabi na secession of Mindanao. Yun yung meron pang usapan na ganun, sagutan yung mga legal experts, mga luminaries. Hindi pwede yan, sedition yan, rebellion yan, etc. Wala namang doon, masama. Gusto nilang maghiwalay, humiwalay sila. Although we want na buo. Yun, ako, I want buo. I would rather na Federal State of Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Federal State of Luzon, Visayas, and Mindanao. Di ba? All under President and then tatlong Vice President or whatever. Paano yung... Well, whoever is in government, you sort it out, no? Whatever this will be, if this will be one of the scenarios dun sa sinabi ko, one of the 7 scenarios. Apparently, baka hindi na yung 7th scenario, depende. Because of the Cebu Rally, which is yun yung subject of my analysis, interpretation. Maghintay muna kayo, sandali. Okay? Kasi yung mga expert ko, ano. Ang ayoko is maglagay ng salita dun sa hindi naman sinabi. No? Kasi madidinig mo yung ibang mga vloggers nag-a-analyze sila na matindi, binitawan ni President Duterte. Sa akin naman, from the way I see it, hindi matindi. Malumanay ang President Duterte. Malumanay. So kung dito sa unang-una na Mindanao Rally, sinasabi na bangag ang presidente o drug addict ang presidente na etc. that will give you the conclusion na yung presidente is a weak leader, not fit to run the country, etc. Yung daming issues. So, na-build up yung mga tao na ganon ang pananaw. Now, again, I want to qualify whether or not there is a Duterte na sinabi, na Duterte na proclamation, as you may call it, Duterte speech, doon sa Mindanao, doon sa Davao na prayer rally, kung tanggalin mo yun, kung wala yun, ganun pa rin ang pananaw ng tao. Something is wrong with this administration. Because kita ng tao at napag-uusapan sa lahat ng SOCMED at hindi napag-uusapan na napapansin din ng tao ng mga mainstream media, kaya palpak. So, yon yung So, kahit wala yung kay Duterte na sinabi na bangag ang presidente, etc., may SOCMED na pinag-uusapan naman ang presidente na si BBM na nag-detect ng droga, may pulboronic video, etc. Ang unang-una na magiging comment mo dun sa unang statement ni President Duterte na ang pulboronic video, wala yan. Kung meron yan, nung pa pinalabas yan. So, yun yung unang damper. Tapos ito ngayon, yung second damper, which is Cebu, patalon-talon ako pasensya na kayo. Para I hope makahabol kayo. Patalon-talon din yung iniisip ko, so I try to say kung ano yung dapat sabihin. Second damper dito sa dalawang damper na, yung nakita ko dito sa Cebu Rally. Number 1, I don't see anything wrong kay BBM. He is a good leader. Pangalawa, na sinabi sa Cebu is, patalon-talon, na okay naman siya sa Chacha. Okay siya. Every president will try to change the constitution, etc. Pero binabalikan niya yung nangyari sa tatay. Merong mga pero, no? But you do not exceed. Pero pag sinabi, kahit mag-itouch ninyo yung term limits, provided that hindi kayo ang makikinabang yung susunod ng presidente. Pero siyempre, pabor nga ka sa mga Duterte na palitan niya yung term limit, ang susunod ng presidente, si Sara, kung landslide. Walang kalaban walang tatalo sa kanya so far. So, kung in-extend nyo, pwedeng maging 3 term ang isang presidente, panalo. Okay, ano ito? May
Tumatawag ko sa akin. Meron tumatawag. Decline ko na muna. Sorry. Decline. Okay. So, yun yung ano ko. Nawala tuloy. So, ang dalawa, sa Cebu Rally nakikita ko, I do not see anything wrong with BBM, which is parang, ba't nagkaganon? Laglag pa nga ako noon at that moment, o nadinig ko yun. Honestly, laglag pa nga. Ba't ganun? Anong nangyari? Ano yun? Are you sure? Kumpleto yan eh. Are you sure? Sana magan. Ang tapang-tapang nung sa Davao, tapos bigla dito sa Cebu, bait. Okay. May mga nag-interpret na because iba naman yung crowd dito sa Cebu. Peace loving yung mga sa Cebu, hindi ganun palaban, hindi kagaya sa porte nila, di ba? Okay, accepted. Pero honestly, yun talaga ang magiging analysis, yung magiging take off mo doon sa dalawang rally. Kahit kunin nyo pa yung excerpt ng Davao Rally at saka yung Cebu, pagtabihin ninyo, pagbanggain yung ganyan, dito makita mo yung fire, no? Yung tumataw talaga. Leon. Tapos dito, kuting. Joke. Parang kuting. Naging kuting yung Leon. Wag naman tiger. Si BBM yung tiger. Nakuting din, di ba? So, nakakahawa to si BBM. Joke. So, malunganay ang presidente. Okay. So, wag nating ang sa akin, ano sa akin to? Ayaw kong dagdagan yung mga sinasabi niya. Ayaw yung, paano ba sasabihin niya na, ayaw kong i-misinterpret o mag-interpret ng iyahambing mo yung mali. Sa nakikita ko sa Davao at saka sa Cebu, kitang-kita ko sa akin na dito matapang siya, dito malumanay siya. Okay? Di ba? Walang no doubt about it. Kita naman. Whether kung ano yung message dito, parehas may message, pero kung titignan mo, the way it was delivered, tame siya dito sa Cebu. Kita, pagtabihin nyo, Davao, Cebu. Ganun lang yun. Tapos, ang analysis. Ang analysis, yung mga tao, ano yun? Kaya nga, after a day, hours na, makita mo, yung Mindanao Rally, matapos ang ilang oras pa lang, ayan na yung mga vlogger. Okay, kaya ayan na, galit na, yari yung administration. Pero yung sa Cebu Rally, ilang oras yung nakaraan walang nagbablog Kung parang ano nangyari? Yung parang ganun. So, inaano pa ng tao. Ini-interpret pa. Pinipilit intindihin kung ano yung Ako rin, hindi ko rin maintindihan Para mahirap din na isipin ba't nagkaganon? Di tuwan-tuwa ngayon yung BBM camp. Di ba? I see nothing wrong with BBM. Mabait na presidente si BBM. Siguro yung mga nakapaligid lang, blah, blah, blah. Okay lang yung term limits, galawin niya yan, okay lang yan. Pero sinasabi, economic provisions lang. Pero kung kahit okay lang, kahit umaba yung term. Basta, provided, na ang makikinabang yung susunod. Parang, ako, siyempre, may question ako So, okay na lang yun? Isa yun sa question ko. Okay na lang ba yun? Ganun na lang yun? Paano the manner by which there was PI? Di ba nakakailang PI na tayo? The manner by which na, mga insertion, yung mga binayaran ng tao. Kaya nga meron tayong mga banner na, una, Davao is not for sale, tapos Cebu is not for sale, tapos overall, the Filipinos are not for sale. Bakit ganun? So, okay lang yung charter change, okay lang yung proseso. Hindi okay yung proseso. Wala namang sinabi na ganun. Basta ang punto, parang, basta wala, hindi palaban Okay. Pero meron pang mga susunod na prayer rally.
So, yun yun, ha. Yung umpisa, makita mo sila Mayor Baste at saka si Vic, no? Oh, si Secretary Vic at saka si Glenn Chong. Oh. At saka si Roque, mga palaban din, di ba? Mga palaban. Oh, si Pasti nga, palaban eh. So, kita mo yung mga damdamin nila. So, binild up tayo na, yan na si, excited, ano yung madidinig mo kay Digong. And then, malumanay si Digong. Okay, so yun yung given. Hindi pwedeng baguhin yun. Yun yung sinabi ng tao eh. O de, tahimik siya. So, nag-analyze ako, dalawa yung naisip ko na pwede. Sige, tatlo na. Kasi yun talaga strategies, yun na sinasabi ng ibang vlogger. Knowing Duterte na a chess player, master political strategist, ganyan-ganyan. So, nagsalita siya dito sa Davao. So, rarara. Tapos pagdating dito, sis bumba. May, yung medyo tame nga. So, mahirap interpretin. So, iniisip ko, hindi kaya nagkaroon ng silent agreement? Isang question mark ko yun. I'm thinking and speaking candidly, no? As the way I am, no? The way I am, yung utak ko, yung ugali ko, etc., yung karakter ko. Ganun na naisip ko. Isa, hindi kaya nagkaroon to ng ex-deal. Baka nagkaroon ng ex-deal to, nagkausap. Kasi meron sigurong pinadalang filler kung mga general, o kaya kung sino man, chow, tapos nagkwentuhan, and then, sige. Kasi sinabayan nga ito ng rally na ng rally sa EDSA, na pa-concert no? Bibi, mali yung sagot mo concert, mali yun nakakagulo na Pilipinas, babanatan nyo ng concert. Mali naman itong mga utak ng mga tao mo. Anyway, hindi ko problema yun. So, yun yung yun una kong inisip. Baka merong usapan. Kalma ka na muna. Huwag ka na muna magsalita ng masama against BBM. Give him elbow room. And we will try to understand you. We will try to work this thing peacefully. We will not touch you. ICC, wala yan. And then, Pastor Kibuloy, wala yan. Hindi natin yun. So, kumbaga parang nagkaroon ng parang ceasefire, no? Ceasefire. Wala na muna. So, siguro may nag-bridge nung gap muna. Pwede yon ang isang reason kung bakit ganon. That's the second, Ang una siyempre, iniisip, strategy siya. Meron siyang iniisip na kalma-kalma and all that. Why contradict yourself dun sa una, dun sa pangalawa? Na una, sinabi mo, bangag. Tapos nun ngayon, sinasabi mo, you don't see anything wrong. Naghamunan nga kayo ng drug test kami nga, naghahamon. Ako, March 31, BBM. March 31, TikTok. Drug test, March 31. Not later than, if you do not do that, para tapos na yung issue. Para iwanan na natin yung issue. Magpa-drug test ka, tapos. Di ba? March 31. Wala namang masama sa drug test Kung hindi ka nagte-take. Pero kung nagte-take ka, masama yung drug test para sa'yo. That's why kami, as an innocent person, innocent citizen of the Republic, simple lang, para matigil yung issue na yan, ninyo, nang gulo kayo, para maiwasan yan, gusto kong makita namin na mag-drug test ka. Ganun kasimple. Not later than March 31. Pagka hindi ka nagpa-drug test ng March 31, on or about March 31, guilty ka talaga dun sa allegation. Kaya nagsabi ngayon si ex-President Duterte nung sa Cebu rally na he doesn't see anything wrong with you. Well, para sa amin, nandoon yung nakadiin sa utak namin na baka meron kang drug use. Gusto kong makita namin, mapatunayan namin na wala.
And para mawala yung issue na yon, pa-drug test ka, BBM. Presidente ka ng Pilipinas, binoto ka namin, gusto namin, patunayan mo na hindi ka nagdodroga. You subject yourself to a drug test March 31, on or before. May isang buwan ka, di ba? Hindi pinaghahanda niya kung talagang inosente ka. Okay? So, pagka hindi ka nagpa-subject ng drug test, guilty ka. Wala nang babalikan niyo ko, kahit balikan niyo ko, kahit ikulong niyo ko, lihin niyo ko, cancelin niyo yung mga SOCMED account. Wala, nandun pa rin yung tanong nandun pa rin yung doubt. Kaya nga ako tinutulungan kita, Ginoong BBM, tinutulungan kita na maklear yung doubt. Magpasubject ka ng drug test. Kung gusto mong dayain mo. Sa iyo yun. Hindi mo naman maloloko Pilipino Okay. Ay, tapos nun. Nandun na ako. I-touch ko na muna ito pang isa, gusto kong pagalitan itong mainstream media, no? At saka mga vlogger na rin. Mga animal kayo, kung kayo mag-report kayo na walang bias. Di ba? That's the responsibility of an honest to goodness coverage ng mga issues. So nag-rally dito sa Cebu, nag-rally dito sa EDSA. Gago kayo, sasabihin nyo, nilangaw ito. Daming langaw sa Cebu. Nilangaw yung Cebu rally. Pagpakita kayo, drone shot na, ewan ko ba sa inyo, ang gawin ninyo, magre-report kayo, pagsabayin ninyong ganyan, ibangga ninyo, tapos na, the same angle, the same lighting. Yung pe-present kunwari, ang dilim-dilim. Ang makikita mo lang yung ano. So, you compare. Ano nangyari sa professionalistic journalism professional journalism? Ano nangyari? Ano kayo? Bayaran kayo lahat? Re-report kayo palpak tao, kino-confuse ninyo. Nasabi ko sa inyo, mamaya pagka tao magalit talaga, pati kayo, isasara kayo kasi isipin ng tao, bayaran kayo bias kayo Tapos ang pinasasara yung nagsasabi ng totoong SMNI. Kaya nga gusto ng taong SMNI. Kaya nga pagka nagkaroon ng turn of events, sana huwag mangyari na magalit ng gusto ng taong bayan at isira kayong lahat, ang bukas lang SMNI. Pwede mangyari yun, Pwede mangyari yun. Kasi kayo, wala kayong kadala-dala na mga mainstream media. Exception is Ted Pailon. Okay si Ted Pailon para sa akin. Kasi nakikita ko yung concern niya para sa tao sa bansa. Nasabi na nga niya tama na ayusin na natin, no? Kaya okay lang si Ted Pailon. He is able to bring about, makikita mo yung balance na reporting. Kaya okay lang, keep it up, Ted. Buti ka pa tapos yung lubayan nyo na yung SMNI. Hayaan nyo na yung SMNI. So, wag kayo nagre-report na mainstream media, kitang-kita naman na may kinikilingan kayo What happened to your people? Anong klase meron kayo na para kayong parang walang katapusan yung mundo ninyo na kayo, magbago na kayo ng ugali kasi mali ang ginagawa ninyo. Sinasabi ko na sa inyo pagka nagalit ang taong bayan. Ang taong bayan kasi, simula nung February Revolution na yan, na ewan kong ek-ek na revolution na yan, napalpak ang Pilipinas. Kaya over the years, yung tiyaga ng Pilipinas, nauubos. Kaya kung i-inventaryoin mo, ilang pa ba yung natitirang litro ng tiyaga? Ilang kilo pa yung tiyaga ng Pilipino? Ubus na, negative na nga. Abonado pa. Kaya ngayon, pagka isang spark lang yan, isang spark sinasabi ko sa inyo, even the armed forces and the PNP, alam yan. Yung intelligence community, alam yan. Kahit bobo, pinaka-bobo na intelligence officer, pare-parehas yung magiging estimate
napuputok yan. It will explode. Isang igniter lang ang kailangan. Kaya yun ang napakadelikado. Ang question mark lang, what kind of revolution ang mangyayari? Is it the peaceful type? Is it the extermination type? Mga ganun ba? French Revolution, Chinese Revolution, lahat ng klase ng revolution. So, kung saan pupunta yung Pilipinas will depend kung gaano ka pika ang taong bayan. Yun. Pero doon talaga papunta eh. Kaya hinay-hinay. So tama nga yung Cebu Rally, naghinay-hinay si FPRRD. Okay, so he was doing it intentionally because of a game plan. Yung number 2, he was doing it because there was parang usapan that would benefit not himself, I want to be clear on that. Not because naduwag si Duterte, natakot sa ICC, natakot sa Malacanang. Not the type of person. Duterte, he stated, hindi siya magpapahuli ng buhay. Matapang yan tao, nakita nyo ng paano naging presidente, nakita nyo paano naging mayor over the years. He is the type na lumalaban. Kahit nga at his age na 80 na, lalaban talaga yun. So, he's not the type na nakipag-areglo kasi natakot siya. No. If ever, nakipag-areglo. I would rather look at it as a scenario na kumalma siya, kung hindi siya parang strategy, kumalma siya dahil sa pumapayag siyang kumakalma siya at sasabihin niya yung mga sinabi niya na kumbaga sa calculated lahat, kalmado, sinusuportahan niya si BBM, sinusuportahan niya yung Chacha, provided. Meron siyang provided. So, klaro pa rin yung kanyang posisyon. Klaro pa rin yung kanyang pagkatao. Hindi mo pa rin siya pwedeng bilhin. Kasi may mga nagko-comment na, mga hinayupak na yung nabayaran, yung ganun ba. Hindi mo pwedeng bayaran si Digong.